Makikita natin na nandun din yung faith nung royal official na yon, na bagamat kita niya in reality na mamamatay na yung anak niya, pero still nakakita siya ng pag-asa na mabubuhay po yung anak niya. So meron tayong tatlong bagay na matututunan sa gabing ito. Three things to ponder. Mabilis lang po. Number one, may babasa po natin doon sa kwentong ito, sa totoong nangyari na to. Number one, positions didn't matter when family is involved. Yan. Pansin natin, di ba? Naka-emphasis natin dito sa there was a certain royal official. Di ba? Sa panahon natin ngayon, positions is highly esteemed. Napakahalaga ng position, lalo sa generation natin. Positions makes you something from nothing. Di ba? Pag may nag-gain na tayong position, ay hindi na ako yung parang Joshua lang na nasa gilid. Ay ano na ako, kilala na ako. Diba? So, syempre, once we have a position, syempre, medyo, hindi na siya basta lang, hindi ka na yung normal na Joshua, hindi na ikaw kung sino ka pa, hindi na ikaw yung normal na yun once you have a position. Pero dito sa scenario na to, may kita natin na hindi nagmatter yung position. Isipin niya, isa siyang certain royal official. Kung titingnan natin sa dating, sa matagal na panahon, syempre, pag once you are a royal official, di ba, you are highly esteemed. So, ginagalang ka. Meron kang pangalan na dinadala at meron ka rin kahihiyan na dinadala. Diba? So, that time, meron siya dalang pangalan. And yet, si Jesus, nung panahon na to, hindi siya, isa siyang ordinaryong tao. Diba? Na nakikita siya ng mga tao. Yung taong to nagpapagaling. Yun yung, doon siya kilala sa pagpapagaling, sa paggawa ng himala. Diba? So, kung papairali mo yung position mo, bakit ka lalapit sa isang narinig mo lang na nagpapagaling sa gilid? Bakit ka maniniwala na, mas marami ko kasi sa positions, there comes connections. Siyempre, mas marami kang kakilala na pwedeng makagawa ng solusyon sa problema mo eh. Pero bakit dito may kita natin, iba yung ginawa ng royal official na yun? Diba? Ano yung nagtulak sa kanya? Yung anak niyang may sakit. Ang sabi pa hindi pa nga sabi niya, he went to him and begged him to come and heal his son. Yung ano pa yung description pa, who was close to death. Diba? Andun na yung conclusion na mamamatay siya eh. So doon nakikita natin, number one, positions didn't matter when family is involved. Diba? Kung sa school sikat tayo, or may something man tayong dinadala, may dala-dala tayong pangalan, titulo, or sa mga organizations, non-profit or academic man yan, any organization na involved tayo, as long as may position ka, you carry something. Pero when your family is involved, hindi na siya nagmamatter. Nakakalimutan na siya. Hindi na siya, wala na yun. Example, di ba? Sa real scenario, pag ba ang mama mo example lang, na ospital, pwede mo ba sabihin na, hindi, member ako ng gantong organization. Ay, secretary ako nito, president ako nito. Di ba? Minsan hindi na talaga nagmamatter yung position na yun. Di ba? Instead, may kita pa rin natin na ang tao is tao pa rin. May posisyon man o wala, tao pa rin. At nangangailangan pa rin. Can I have a heart for that kung agree kayo dun? Na positions didn't matter when your family is involved. Ayan, praise God. So, dadako tayo sa pangalawang point. So, number one, positions didn't matter. Pangalawa, may kita natin, power of words will uplift when a family is in a situation. Diba? Nakikita natin sa lahat ng sitwasyon, diba? Dito natin makikita, diba, sa panahon natin ngayon na yung words of affirmation, simpleng affirm of words, diba? Makikita natin na may nalilift up. How much more if it comes to your family? Makikita natin sa verse 50, diba? Sabi ni Jesus go, your son will live. May kita natin, sinabi na ni Jesus yun diba? Mabubuhay yung anak mo, go. Pero hindi naman mangyayari yun kung walang na-uplift, diba? May kita natin sa next part, yung naka-highlight, the man took Jesus at his word and departed. So may kita natin yung words na yun, diba? Simpleng go, your son will live, diba? In a nutshell, parang may kita natin na parang, ang light naman yan, diba? Parang, okay, so mabubuhay naman siya pala eh. Pero if you are in the situation
The power of words is different. The power of words will uplift them. The power of words will encourage them. So may kita natin nung na-encourage, na-uplift yung hope ng lalaking to, ng royal official na ito, di ba? Simpleng words, go, your son will live. Wala na sinabi na encouragement, wala na sinabi, sige, iyak mo lang yan, sige. Sinabi lang, go, di ba? The man took Jesus' words and departed. Nakikita natin na gaano ka makapangyarihan yung words natin. Kaya, isang encouragement din po sa ating mga SLs na every time na, especially kung di ka SL, kahit estudyante ka, your words matter. Lalo na sa sitwasyon ng iba. Minsan, yung ina-advise mo, hindi lang pala siya lang yun eh. Baka buong family niya na pala yun. Diba? Natulad na nangyari sa kwento natin kanina. Diba? Yung lalaki lang naman yung lumapit kay Jesus. May kita na sa sunod, ano yung naging epekto nun. Sa pangatlong punto, the power of faith is seen when family is involved. Yan, may kita natin na ganun ka makapangyarihan. When your words uplift them, faith moves. Ayan, may kita natin sa verse 53, then the father realized that this was the exact time at which Jesus had said to him, your son will live. So may kita natin highlight sa dulo, so he and his whole household believed. Grabe yung power na yun, di ba? Doon simpleng words na yun, na tinanggap lang ng royal official na yun yung words na yun. Nanampalataya siya na mangyayari yon at hindi lang yun nangyari, di ba? Nangyari, na-fulfill siya at hindi lang siya pinaniwala. Nakita natin, maging yung family and his whole household believe. Actually, di ba pag sinabing household, di ba? Lahat ng kasama sa bahay. Diba? Hindi lang siya basta family, lahat ng kasama sa bahay, di ba? So imagine niyo, syempre, di ba? It takes a miracle para lang mapaniwala mo yung buong sambahayan mo. Di ba? So makikita natin, may inspire tayo sa kwento ng Panginoong Jesus dito sa pamamagitan ng buhay ng royal official na yun na involve yung family niya. Hindi na siya, kung totoo siya, di ba? Pwede naman sabihin, personal struggle lang yun eh. Sabihin lang eh. Pero bakit ginamit ng Lord yung scenario na yun? Yung anak niya yung may sakit, di ba? To prove na kapag merong unity sa family, especially may faith, may kita natin, magmamanifest yung kapangyarihan ng Diyos. So, di ba, pag pinagsama-sama natin yung mga points from point 1 to point 3, di ba, may kita natin yung pattern na at the end of the day, ang Diyos pa rin talaga yung kumikilos sa buhay natin. Di ba? Nung una pa lang positions, didn't matter. We are giving up the positions and we are trusting for the miracle power of God. Pangalawa, may kita natin yung power of words. Diba? Not just the healing power, kundi yung encouraging power nang hindi lang ng Panginoong Jesus, maging tayo rin. Diba? Because our words can encourage families. And pangatlo, and through that words, faith can be built up. Nakikita natin na yung faith na yung unti-unti may encourage, mabubuhay, may inspire, at di natin alam, di ba? Even change their lives. Diba? So tonight, sa ating mga families, especially ngayong family day, nakakatuwa lang kasi actually, hindi ko siya talaga sa Lord na teaching. Actually kanina ko lang siya talaga nagawa, as in like siguro 10 minutes bago mag-start. Ganong kasi sabi ko, Lord, iba talaga yung nakasabi ko, iba yung message na Lord, pero nakakatuwa na when God directs, yun talagang i-lead ka ng Lord sa anong. So, nawa nag-encouragement about isa sa atin, especially sa mga families natin, na kung may time na tayo yun nasa sitwasyon, kung yung family natin yung involved, i-work out natin yung faith natin sa Lord, i-work out natin yung prayer natin sa Lord, di ba? Hindi naman necessarily kalimutan, kundi wag natin asahan yung positions natin. Wag natin lagi asahan kung ano yung merong connections tayo. Asahan muna natin yung Lord. Kasi 'di ba, doon pala may kita natin doon sa kwento, 'di ba? Position didn't matter. Yung royal official na yun, kahit sino pwede niya lapitan eh. Kahit sino doktor, kahit sino ano pwede niya lapitan. Pero bakit hindi nagmatter yun? Kasi nakita niya na hindi nagmamatter yun pag si family na involved. At that time, I hope na sa bawat sitwasyon na ma-encounter natin, kasi hindi imposibleng hindi mangyari sa buhay natin yan eh. Meron tayong trials, meron tayong struggles, bawat families, iba't iba, iba financial,
yung iba physical, yung iba health, yung iba emotional, maraming problema. Pero, tandaan natin yung tatlong points na to na binigay sa atin ng Lord ngayon sa gabing ito. That will surely help us to trust fully on the miracle working power ng Lord sa ating buhay. Amen? Can I get an heart react if you agree, if you believe sa message ng Lord sa gabing ito? Praise God. Yan. So nawa po ang bawat isa sa atin ay na-encourage, na-lift up. So kung kasama niyo yung mga families niyo ngayon, ayan, pasensya na po sa abala. Mamaya mga nagsisikain, mga kasi dinner, ayan. So anyway, salamat sa Lord na nagkasama-sama tayo. Nawa na na-encourage tayo na continuous lang. Kung may tayo na ng problema sa family, pray lang sa Lord. Yung tandaan natin yung mga lessons na yan, and surely, in no time, God will answer all our prayers. So kaya sa gabing ito, dadako po tayo sa pananalangin sa Lord, sa pagdulog, sa mga panalangin. So, meron na po bang mga nag-send ng prayer request nila? Ayan. So, sige. So, praise God. So, sige po, tayo po idadako na sa ating pong closing prayer muna, na i-close po natin ating katuruan, na mailagay sa puso natin, sa kaisipan natin, yung bawat salita na namutawi sa mula sa Panginoon. Sa oras po ito, tayo po yumuko at sama-sama manalangin. Ama namin Diyos, sa oras po ito, Lord, we ask, Panginoon, na itanim mo sa aming puso, Lord, yung bawat salita mo na ayaw po natutunan sa gabi ito. Lord, katulad po, O Diyos, nung royal official na yon na lumapit sa iyo, na nagkaroon ng pananampalataya, Panginoon. Lord, hindi niya tinignan yung kahihiyan na pwede niya abutin, Lord, dahil sa kanyang position. Bagkus, Lord, nanatili siya, Lord, sa iyo, nanampalataya siya, O Diyos, sa iyo, at patuloy, O Diyos, alam namin na hindi mo siya binigo, Lord. Hindi lang siya ang nanampalataya, maging ang kanyang sabahayan, O Diyos. Lord, sa oras na ito, Lord, sa Family Day, Lord. Salamat po, O Diyos, na nag-set ka ng Family Day, Lord, sa amin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, na nagkaroon kami ng opportunity to have at time, Panginoon, dedicated for our family. Salamat po, O Diyos, sa reminder po, Panginoon. Lord, na kapag families ang involved, Panginoon, Lord, alam namin, Lord, na ikaw ay kikilos, Panginoon. Once na lumapit kami sa iyo in prayer, Panginoon, in petition, Lord, when our family is involved, Lord, Lord, you will answer all our prayers, Panginoon. Salamat po, Ama, at patuloy po, O Diyos, sa oras na ito. Gamitin mo kami, O Diyos, na maging daluyan ng iyong pagpapala at pananampalataya, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa aking pong pagdulog, sa aking pong mga prayer request sa gabing ito. O Diyos, ngayon pa lamang buksan mo ang kalangitan at ibuhos mo, O Diyos, ang iyong masaganang pagpapala sa amin, Ama. Salamat po. Ito po aming sama-sama panalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Hello po. So baka may hahabol pa po sa ating, ay, before